Malamig ang hangin at basa pa ang kalsada dahil umulan na nakaraang gabi. Sa isang malit na coffee shop sa may Session Road, dalawang lalaking parehong may masamang karanasan sa pag-ibig ang nagkataong sabay na nagpunta sa coffee shop na iyon. Tatawagin na lang natin sila sa pangalang Hoodie Boy, 27, moreno, at lean ang katawan. Galing siya ng Quezon City. Pero sa Baguio niya gustong simulan ng paglimot sa isang masakit na breakup. Sa kabilang mesa naman, nandun si Coffee Guy, 25, maputi at medyo chinito, naka-denim jacket at beanie. Hindi nila alam, pero sa lugar na iyon, magsisimula ang isang kwento na wala sa plano at nakatakdang tumagal ng habang sila'y nasa Baguio. Ang lamig, no? Oo nga eh. Kahit nagkakape ka na, ramdam mo pa rin yung lamig. Alam ko yung looks na yan, ha? Breakup? Halata ba? Medyo. Pareho kasi tayo eh. Kaya nandito ako. Para kahit papano, maiba yung environment ko. Uy, same. Halos kasi lahat ng lugar sa amin, may memory namin eh. Kaya, yun. Dito ako nagpunta. Kaya pala ang lungkot ng tingin mo kanina. O ikaw naman, anong kwento mo? Bago ako magkwento, baka naman gusto mo umupo muna, hindi yung nakatayo ka lang dyan. Uy, maraming salamat. So, ano muna ang pangalan mo? Ay, wait. May proposal ako ah. Huwag tayong magpakilala ng totoong pangalan natin. Walang kahit ano. Pero, don't get me wrong ah. Para kasi sa akin, mas safe yung hindi natin ganong kilalanin yung isa't isa para, alam mo na, walang, ano bang tamang term doon? Commitment. Since kagagaling lang natin pareho sa breakup. Pero maganda lang ha. Ang sabi nila, mas okay na mag-share ka sa total stranger ng mga problem mo. Kaya yun. Mas gusto ko na hindi natin masyado ibibigay yung detalye natin. If okay lang sa'yo. Uy, gusto ko yan. Parang bagong simula pero walang commitment na dadalhin pag-uwi. Go ako dyan. Mismo. Para kung ano mang mangyari dito, dito lang siya. Ang sabi nga diba, what happens in Baguio stays in Baguio. Okay, sige. Ganito na lang. Tatawagin na lang kitang Coffee Guy. Okay. At ikaw naman tatawagin kong Hoodie Boy. Kasi di naman umuulan, naka-hood ka pa rin. Ang corny. Pero okay na yan. So, anong plano mo habang nandito ka? Wala naman. Maglalakad-lakad lang. Kain ng strawberry taho. Tsaka siguro, chill lang talaga. Uy, ayos yan ah. Pwede ba akong makiride sa mga lakad mo? Totoo niyan, first time ko lang din kasi dito. Wala kasi akong masyadong kilala pa. Okay, deal. Pero tandaan mo ha, lahat na mangyayari dito lang ha. Oo naman, para less sakit sa ulo. Kinabukasan, maaga silang nagkita ulit sa parehong coffee shop na parang automatic ng tambayan nila. Naka all black si Hoodie Boy habang si Coffee Guy naman ay naka-layer ng hoodie at jacket. Halatang giniginaw pa rin kahit may araw na. Sa paligid ay naaamoy ang halimuyak ng bagong giling na kape at mga pandesal mula sa malit na oven sa likod. Naging komportable na sila. Parang matagal na silang magkakilala kahit
kahapon lang sila nagtagpo. Uy! Akala ko ba kahapon lang tayo magkikita? Nagustuhan ko yung may kasamang magkape. Okay din pala yung may makakausap dito, no? Ay oo naman. Alam mo bang ang hirap bumangon kanina kasi bukod sa malamig wala akong nabuong plano na gagawin ngayong araw na to. Pero naisip ko, baka nandito ka kasi. Nagpakasakali na makikita ulit kita dito. So, talaga palang inaabangan mo ako dito, ganon. Uy, huwag kang assuming dyan. Hoy, pero seryoso ganyan din ako kanina umaga. Since ito pala yung halos alam kong pinakamalapit na coffee shop na alam ko, dito lang ako pabalik-balik. Ikaw kasi, hindi mo binibigay number mo sa akin para mag-text na lang tayo kung saan tayo magkikita. Mas convenient yun, di ba? Uy, remember, may rules tayo. Walang masyadong personal na detalye. Remember? Ayun nga pala. Nakalimutan ko, pasensya na. Pero, pwede naman tayo mag-share ng konting kwento tungkol sa atin, di ba? Hindi lang yung mga personal na detalye natin. Depende naman yun. Basta, may limit pa rin tayo, ha? Alam mo kahapon, parang wala lang Pero ngayong nandito ka ulit, naisip ko, siguro may dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Siguro nga. Pero hindi natin alam kung ano yun. Kahit ano pa yun, okay na sa akin. Basta ngayong nandito tayo, susulitin natin, di ba? Sulitin? Paanong susulitin? Tara mamaya, samahan mo ako. Maglalakad-lakad tayo sa Burnham Park. Tapos kumain tayo ng mga street food. Fishbowl yun, may-miss ko na yun. Okay, sige. Game ako dyan. Pero ikaw ang taya, ha? Game, walang problema. Basta ba ikaw ang bibili ng strawberry ice cream? Seryoso ka talaga? Ang lamig na nga, gusto mo pa talaga ice cream? Ito ka ba? Dapat nga mas malamig para mas ma-appreciate mo yung lamig dito sa Baguio. Ganun yun. Magkasama silang naglakad sa Burnham Park habang ang paligid ay puno ng pamilyang magkakasama, magkakaibigang nagpipicture taking at mga street vendor na nag-aalok ng fishbowl at kwek-kwek. May mga bahagyang sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng makakapal na ulap, pero ramdam pa rin nila ang lamig ng hangin. Hawak ni Hoodie Boy ang malit na paper tray ng fishbowl habang si Coffee Guy ay ngumunguya at paminsan-minsan ay tumatawa sa mga simpleng biro. Sa gitna ng kasiyahan, may mga tanong na nagsisimulang pumasok sa isip nila. Mga bagay na gusto nilang itanong pero alam nilang may hangganan ng kasunduan. Sa gitna ng tawanan, unti-unting lumalabas ang piraso ng katotohanan na matagal nilang itinatago. Oh, ito, bagong lutong fishbowl. Kamain ka pa. Sagot ko naman to eh. Uy, pero mag-ingat ka, mainit pa yan. Uy, maraming salamat. Sarap ito. Tapos doon tayo sa maanghang. Uy, alam mo, nakakatuwa lang ha. Kahapon lang kita nakilala pero parang matagal mo na akong kakilala, ganon. Oo. Pero at the same time, syempre, dapat alam natin na hanggang dito lang to at after nito, ibabalik na tayo sa kanya-kanyang buhay natin. Dahil ba sa rules natin? Oo. Kasi kung masanay ako,
Baka mahirapan akong i-let go ka, bahala ka. Ganon din naman ako. Lalo na't matagal akong hindi naging totoo sa sarili ko na hindi nakakaramdam ng saya tulad nito. So ibig mong sabihin, Alam mo yung pakiramdam na alam mo na kung sino ka talaga ha? Kung ano ka talaga. Pero pilit mong itinatago kasi baka hindi ka matanggap ng mga taong nakakilala sa'yo. Oo. Sa totoo lang, lahat ng relasyon ko dati puro babae. Pero sa huli, hindi ko rin kinaya magpanggap eh. Pareho tayo. Yung ex ko, iniwan ako kasi ayaw niyong tanggapin na mas gusto ko ang... Mas gusto mo ang lalaki, ganun. Kaya siguro nandito ako. Para kahit sandali, maging malaya ako. Na maging totoo ako sa sarili ko. Ako rin naman, kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, gusto ko lang ng sandaling panahon na magpakatotoo ako sa sarili ko. Kaya nga siguro nag-click tayo kaagad eh. Dahil pareho tayo ng sitwasyon. Siguro nga. Gabi na magpasya silang maglakad papunta sa Botanical Garden kahit alam nilang malamig at kaunti na lang ang tao doon. Ang mga ilaw sa paligid ay nagbibigay liwanag sa dinadaanan nila at sa gitna ng katahimikan, tanging yabag lang nila ang maririnig sa simentadong daan. Si Hoodie Boy ay may dalang maliit na cup ng strawberry taho habang si Coffee Guy naman ay nakasuot ng scarf na halatang ginaw na ginaw pa. Hindi nila alam kung bakit, pero parang ayaw nilang matapos ng gabing iyon. May iba silang pakiramdam sa gitna ng lamig ng Baguio. Ay, ang tahimik dito, no? Para tayong nasa ibang mundo. Oo, tama ka dyan. Walang ingay ng Maynila, walang pressure ng trabaho at pamilya. Walang nakakilala sa atin. Kaya siguro mas madali magpakatotoo dito, no? Pero alam mo kahit madali, nakakatakot pa rin pala, no? Takot na baka masanay ka sa ganitong routine. Oo, kasi pag nasanay, mahirap nang balikan yung dati. To think na hanggang dito lang talaga tayo. Pero alam mo minsan, worth it na masanay kahit sandali lang. Pero alam mo, matagal na akong hindi nagiging komportable na ganito sa isang tao. Ako rin naman, kahit napakasimple lang na mga ginagawa natin, parang, alam mo yun, yung ang saya-saya ko talaga. Malaking bagay sa akin ito. At isa ito sa mga masayang memory na hindi ko makakalimutan. Kasi matagal ko na rin hindi naramdaman na may naglalakad sa tabi ko eh. Na naiintindihan ako. Naintindihan kita sa part na yan. Tara na nga. Baka magsarap pa yung night market eh. Sige. Pero ipangako mo ha, hindi muna tayo uuwi. Susulitin natin ang mga araw na magkasama tayo dito. Oo. Susulitin natin hanggang sa huling segundo. Sumapit na ang huling gabi bago sila umuwi sa kani-kanilang buhay. Sa coffee shop, kung saan sila unang nagkakilala, parehong tahimik lang sila habang humihigop ng kape.
Hindi na tulad ng dati ng mga nakarang araw na puno ng masasayang kwento. Ng mga oras na iyon, pareho nilang alam na kinabukasan, maghihiwalay na sila. At wala silang kasiguraduhan kung makikita pa sila ulit. Para may gustong sabihin ng bawat isa, pero natatakot na masaktan kung masyado nilang i-entertain ang mga nararamdaman nila. Ang bilis, no? Parang kahapon lang yung unang kape natin dito, yung unang pagkikita natin. Ay, oo nga sinabi mo pa. Tapos ngayon, eto, last kape na natin na magkasama. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nakilala kita o malulungkot kasi kailangan din natin maghiwalay sa huli. Siguro pareho. Masaya kasi dumaan ka sa buhay ko kahit sandali lang. Malungkot naman kasi hindi ko alam kung makikita pa tayo. Yun na nga yung napag-usapan natin, di ba? Na hanggang dito na lang tayo. Na lahat ng magaganap dito sa Baguio, mananatili lang dito. Oo, hindi ko nakakalimutan yun. Pero, ang hirap pala, no? Pag nandito ko na sa punto na kailangan nyo na magpaalam sa isa't isa. Kaya nga ayoko masyado mag-invest sa mga ganito eh. Pero minsan, hindi mo pa rin mapipigilan lalo na kahit sandali lang. Napasaya mo ako. Na sandaling panahon na yon, naging totoo ako sa sarili ko. Hindi ko na nga alam kung paano ko haharapin ang bukas. Haharapin natin pareho. Pero ngayon, pwede bang kalimutan muna natin yung bukas? Magsaya muna tayo. Sige. Pero request ko lang ha. Pwede pa natin baliin ng konti yung rules na ginawa natin. Pwede naman. Malamig at mahamog ng umagang iyon. Sa terminal ng bus ay punong-puno ng mga pasaherong pauwi mula sa kani-kanilang bakasyon. Nakatayo sina Hoodie Boy at Coffee Guy sa gilid. Parehong may bitbit na backpack at hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. Wala nang masyadong oras para sa mahabang usapan. Ilang minuto na lang at aalis na ang bus ni Hoodie Boy. Sa paligid, abala ang lahat. Pero sa kanila, tila bumagal ang oras. Ito na ang sandaling pilit nilang iniiwasan simula pa nung gabi. So, ito na talaga. Ito na talaga. This is it. Ito na talaga. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Nako rin. Parang lahat ng nasa isip ko, kulang kung sasabihin ko eh. Siguro kasi walang tamang salita para sa ganito. Siguro nga. Pero gusto ko magpasalamat sa iyo ha. Sa ano? Sa pagbibigay mo ng masasayang araw habang nandito tayo sa Baguio. Napanandalian kong nakalimutan na may problema pala ako.
Lahat yun nakalimutan ko dahil kasama kita. Ako rin naman. Salamat kasi tinulungan mo akong maramdaman ulit na okay lang ako maging totoo. Na kahit sa konting panahon na kasama kita, naging totoo ako sa sarili ko. Malay mo naman. Baka balang araw magtagpo ulit tayo. Kung magiging mabait sa atin ang tadhana. Pero kung hindi, siguro hanggang dito na lang siguro talaga tayo. Pero alam mo, naiisip ko nga eh. Naging mabait naman sa atin yung tadhana kasi pinagtagpo naman niya tayo sa panahon na pareho tayong down na down para matulungan natin ang isa't isa na maging okay sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Kaso, baka yun lang din talagang papel natin sa isa't isa. Kaya magpasalamat na rin tayo sa kanya kasi pinagtagpo niya tayo. Tsaka at least, alam natin sa sandaling panahon na yon, nagawa natin magpakatotoo sa sarili natin at sa haramdaman natin. Ito na lang din ang isipin natin ha. Siguro hindi pa talaga meant to be na magsama tayo na matagal sa labas ng Baguio. Kasi pareho pa tayong may tinik sa mga puso natin. May perfect time siguro na nakalaan para sa atin. Pero hindi pa sa ngayon yun. Malay mo pagdating ng perfect time na yun, si tadhana natin ang gumawa ng paraan para magkita tayong muli. Hindi na lang dito sa Baguio. Inihahanda niya lang tayo siguro sa mga tamang timing. Kaya huwag ka na malungkot dyan. Sumakay ka na sa bus mo at baka maiwan ka pa. Okay. Pero palaging tatanda na what happens in Baguio Stays in Baguio. Oo, hindi ko kakalimutan yan. Okay, paalam na Hoodie Boy. Mag-iingat ka din, Coffee Guy. See you when I see you. Sa maikling panahon na magkasama sila sa malamig na lungsod ng Baguio, natutunan ni Hoodie Boy at Coffee Guy na kahit sa sandaling magkasama sila, may something na nabuo. At hindi lahat ng kwento, kailangan laging may kasunod. Kung minsan ay sapat na yung ilang araw na puno ng kasiyahan, magkasabay na naglalakad at mga simpleng sandali na nagparamdam sa kanila na totoo sila sa isa't isa. Wala mang pangakong magkikita muli. Bitbit nila ang mga alaala na sa gitna ng lamig, may dumating na init na hindi nila malilimutan. At kahit magpatuloy man ang buhay sa kani-kanilang direksyon, mananatiling buhay sa alaala nila ang kasunduan na ang nangyari sa Baguio ay mananatili lang sa Baguio.